Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag natagpuan mo na raw ang isang taong ibibigay sa iyo ang mundo niya, huwag mo na siyang pakawalan pa. Dahil hindi mo alam kung kailan o kung may darating pa bang magbibigay muli sa iyo ng mundo tulad ng ginawa niya. May mga tao talaga na hindi natin nilalagay sa ating listahan ng mga posibleng mahalin at tanggapin. May mga tao na una pa lang ay ayaw mo nang isali pa sa iyong buhay dahil pakiramdam mo ay hindi siya makakatulong sa iyo at sa kinabukasan mo. Pero paano kung ang taong inakala mong hindi mo pangarap ay siya palang magbibigay at tutulong sa iyo para sa iyong totoong pangarap? Kilalanin natin si Magda, ang babaeng nangakong hindi magkakagusto sa isang lalaking hindi siya kayang iahon sa hirap. Paano nga ba siya napaibig gamit lamang ang bibingka? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, maliwanag ang buong kapaligiran kahit malalim na ang gabi. Epekto talaga ito ng Kapaskuhan. Maraming Christmas lights na parang sumasayaw at mga makukulay na parol na nakikipagkompetensya sa matitingkad na kulay sa paligid. Pasko talaga ang paborito kong okasyon. Pag Pasko kasi ay mas maraming mabait at maraming pagkain, mas makulay at mas maraming nagpapatawad. Actually, ito ang paborito naming okasyon ng aking live-in partner na si Arturo. Ito ang lagi naming inaabangan dahil Kapaskuhan noon nang kami ay nagkakilala. Ang alaala namin ni Arturo ang masarap balik-balikan kapag ganitong Kapaskuhan. Dati tuwing sasapit ang Pasko ay paulit-ulit kaming nag-uusap tungkol sa aming mga nakaraan habang kumakain ng bibingka. Bibingka? Oo nga pala no, kailangan kong bumili ng bibingka. Ito na ang tradisyon namin ni Arturo tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Ang bibingka na naging simula ng aming pag-iibigan. Ako nga pala si Magda. At ito ang kwento kung paano ako nahulog sa isang taong nag-abot sa akin ng bibingkang nabili niya sa kanto. 5 taon nang nakakaraan nang una kong nakilala si Arturo. 20 anyos lamang ako noon at nagtatrabaho sa isang pipitsuging beer house. Yung beer house, Papa Dudut, na sakalang pinupuntahan kapag sarado na ang lahat ng mapupuntahan. Dating bahay yon ni Tita Rosana, ang may-ari ng beer house na yon. Simula nang magkahiwalay sila ng kanyang asawa at sumama ang mga anak nila sa asawa niya, ginawa na lamang nitong beer house ang bahay para may pagkakitaan at may pang-aliw siya sa sarili niya tuwing nalulungkot ito kapag naaalala ang kanyang mag-aama. Ako ang pinakaunang naging waitress doon. Pineke ko pa ang mga edad ko para lamang tanggapin niya ako noon. 17 pa lamang ako noon at kailangan ko ng trabaho dahil naglayas ako sa bahay ng nanay at stepfather ko. Ang beer house ni Tita Rosana ang naging bagong tahanan ko noon. Stay in ako sa beer house dahil gusto ni Tita Rosana na may makasama siya roon. Doon na ako nagdalaga talaga sa beer house na yon. Nung una, aminin kong hindi ko masikmurang makitable sa mga amoy chikong customer na panayang talsik ng laway kapag nalalasing na. Pero kailangan ko ng pera. Tiniis ko yon hanggang sa masanay na ako sa aking sitwasyon. Iniisip ko na baka talagang para ako dito. Sa pag-waitress ko sa beer house na ito ay nakilala ko si Arturo. Doble ang edad nito sa akin at naaalala ko pa. Ilang minuto na lamang bago magpasko ay pumasok ito sa beer house namin.
At dahil nga kailangan naming kumita kahit kapaskuhan ay pinapasok namin siya. Ako ang sumalubong sa kanya at nakita kong nakangiti na ito kahit mukhang kinakabahan. Halatang unang beses lang na pumasok sa beer house ang mamang ito. Madaling makukuhanan ng pera. Madaling mauuto. O ano, kape lang talaga ang o-orderin mo? Arturo ang pangalan ko kung sakaling gusto mong malaman. O Mang Arturo, kape lang ba talaga ang o-orderin mo? Oo sana. Kasing presyo na yan ng beer dito. Mag-beer ka na lang kasi, samahan kita. Magkano lang naman yung ladies drink eh? Naku di doble yung bahid ng ladies drink. Sabi kasi nung kasamaan kong jeepney driver. Jeepney driver ka pala. Oo, ito na yung nakamulatan kong trabaho. Ikaw yung… Pamumokpok ang nakamulatan kong trabaho. Oo rin. Sa tingin ko hindi ka naman pokpok eh. Hindi talaga. Tumitable lang naman ako pero hindi ako nagpapagalaw. Pero para sa lahat, ka-level ko pa rin yung mga pokpok dyan. Kasi sa beer house daw ako nagtatrabaho. Dapat hindi ganun. Serbidora ka lang naman ng alak. At nakikitable. Kaya titable mo ba ako ngayong Noche Buena? Malitsong kawali ka naman dyan. Sige na, dali na. Gutom ka na ba? Kanina pa. Tsaka Noche Buena na ngayon. Dapat sagana ang lamesa natin, di ba? Ay, oo nga pala. Pero di ba dapat hamon? Wala kaming hamon sa menu. Ang meron lang mani, sisling hotdog, sisig, paksiw at saka lechon kawali. Mamili ka na ron. Tunog Pasko naman lahat. Busog pa naman ako eh. Paano naman ako? Tititigan na lang kita dito magdamag hanggang lumamig yung kape mo. Sa totoo lang, may dala akong bibingka rito. Ito, mainit pa. Masarap yan sa kape. Talagang nagdala ka ng bibingka sa beer house? Kahit saang lugar naman, masarap kainin yung bibingka. Salamat. Gusto mo rin ba ng kape? Kumuha ka ng sayo habang nagkikwentuhan tayo. Beer. Gusto ko ng beer. Di na kasi maganda ang beer kung iinom ka ngayon. Makakabagin ka. Saan ka naman galing na planeta at iniisip mo nakakabagin ako kapag uminom ako ng beer sa gabi? Hindi kasi ako umiinom eh. O sige na, ako nang kukuha ng kape mo. At kape mo rin. Oo na lang. Si Arturo ang unang lalaking inorderan ako ng kape sa beer house na yon. Madalas puro alak ang binibili sa akin. Gusto nila akong lasingin para magawa nila ang gusto nila sa akin pero matibay ata ako pagdating sa alak. Bago pa nila ako mapatumbay sila ay subsob na sa lupa. Kinain ko ang dalang bibingka ni Arturo at aaminin kong masarap yon. Bata pa lamang ako noong huli akong nakakain ng bibingka. Buhay pa ang tatay ko noong binilhan niya ako ng bibingka pagkatapos naming magsimbang gabi. Hindi ko makakalimutan ang huling simbang gabi na nakasama ko ang tatay ko. Masaya kaming pareho noon habang nilalantakan ng binili nitong bibingka sa gilid ng simbahan. Nagkakaagawan pa kami noon sa kaunting nyog at pareho kasi namin gusto yon. Lalo na kapag naihahalo yon sa margarine ng bibingka. Nagmamadali kaming umuwi noon para maabutan pa ni nanay na mainit ang bibingkang binili namin para sa kanya. At dahil napaaga kami kesa sa inaasahan ni nanay ay nagulat siya, Papa Dudut. Nagulat kami. Si nanay nahuli namin ni tatay na kasiping ang aming kapitbahay. Naaalala ko pa na hindi nagsalita ang tatay at lumabas ng bahay. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Pinalabas ako ni nanay ng kwarto at sinara ang pintuan. Hindi ko alam ang nangyayari at nasa sala ako noon habang hawak ang bibingka. Nang lumabas si nanay ay kasabay na nito ang kapitbahay namin. Hinatid niya ito palabas. Nang bumalik si nanay sa loob ay hinarap ako nito at tinanong kung saan nagpunta si tatay. Umiling ako. Hindi ko alam. Hindi ko namalayan. Yun na ang huling beses, Papa Dudut, na nakita namin ni nanay si tatay. Wala na kaming naging balita sa kanya at ang kapitbahay namin doon na tumira sa bahay namin hanggang isang araw ay naging tatay-tatayang ko na ito. Naging stepfather.
Mula noon ay hindi na katulad ng dati ang buhay ko. Nagustuhan mo ba yung bibingka? Mas masarap sana kung may maalat. May itlog na pula yan. Di mo ba natikman? Ang ibig kong sabihin sa maalat, lechong kawali man lang sana o kaya naman mani o kaya sisling hotdog. Hindi itong bibingka, panghimagas to eh. Pasensya ka na ha. Mahilig lang kasi talaga ako sa bibingka. Yan talaga ang madalas kong binibili kahit di nga Pasko eh. Ako ang gusto ko sa Pasko, makatikim ng lechong kawali. Wala rin kasi akong pera eh. Magda ang pangalan ko. Magda. Diretsahan na to ha. Pag magte-table ka, asahan mo nang magpapabili ang ite-table mo ng ladies drink o kaya naman pulutan. Maramihan ako kung umorder. Kailangan maramihan para kumita ang beer house na to. Tsaka may ipasahod sa akin. Naiintindihan mo ba yon? Magkano ba ang kailangan mo? Maraming pera! Hindi kasi kalakihan ng pera ko eh. Jeepney driver lang ako. Magkano ba ang kinita mo ngayon? Sapat lang para sa akin at para sa… Sa asawa mo? Wala na akong asawa. Anak? Hindi kami nabiyayaan. Saan pa napupunta yung iba mong pera? Dun sa mga batang kapitbahay ko. Nakakaawa kasi. Kaya tumutulong ako para may pangkain sila. Paano naman ako? Gutom din naman ako. Hindi ba ako nakakaawa? Hayaan mo. Sa susunod, dadalan ulit kita ng bibingka. Ay, wag mo na akong umain sa bibingka ha. Dala mo ako ng pera. Alam kong nabigla si Arturo sa naging diretsahang kong sagot sa kanya. Ano pa bang inaasahan niya? Beer house yon, pokpok ako. Kapag tinable mo ako ay ibibigay mo lahat ng kailangan ko. Para napahiya pa itong tumango. Kapwa kami natahimik. Kunwari ay nililinisan nito ang kumukupas niyang sombrero habang ako naman ay tinititigan ang aking kuko para maramdaman niyang naiinip na akong kasama siya. Kung hindi lang niya ako binilhan ng kape ay hindi naman ako mananatili doon. Kung may ibang customer nga lang sana madali lang siyang iwan pero Noche Buena kasi noon. Sinong pupunta sa beer house hindi ba? Ewan ko ba kay Arturo kung bakit sa dinami-rami ng araw sa kalendaryo naisip pang pumunta kung kailan Noche Buena na. Wala ba siyang ibang mapupuntahan? Nang magpaalam na ito ay ngumiti ako at pinaalala sa kanya na kung magbi-beer house siya ay siguraduhin niyang may pera siya na dala. Tumango naman ito at ngumiti. Nagpaalam ito at sinabing mag-ingat ako. Akala ko ay hindi na siya babalik pa dahil napahiya na. Pero laking gulat ko nang bumalik ito at may dala pa ring bibingka at tulad ng dati. Kaping muli ang in-order niya para sa akin. Tinanong ko kung may dala siyang pera. Meron daw. Natuwa ako pero agad ding nawala dahil 50 pesos lang ang inabot nito. Tinanggap ko pa rin, pera pa rin yon. Pangbili ng yosi at napkin. Ayos na rin kesa wala. Naging madalas ang pagpunta ni Arturo sa beer house. Wala itong ibang pinupuntirya kundi ako. Madalas na ako niloloko ng mga kasamahan ko at sinasabing sugar daddy ko raw ito. Ang sabi ko paanong sugar daddy 50 pesos lang ang naibibigay nito. Sugar daddy yung asukal sa bibingka lang ang matamis na ibinibigay nito. Gusto ko sanang iwasan ito papadudot pero hindi ko magawa dahil nga sa customers are always right. Saka lagi nakabantay si Tita Rosana. Ayaw nitong may customer na napapabayaan kahit kuripot pa. Saka sa totoo lang ay hindi rin naman ako madalas na naititable. Si Arturo lang lagi ang tumitable sa akin, mas maganda ang mga kasamahan ko. Pagdating sa ganda ng mukha at katawan, nasa dulo ako ng linya. Kaya nga ewan ko ba kay Arturo kung bakit ako ang pinupuntirya niya. Kanina pa kita inihintay. Ang dami namang waitress dito, Arturo. Bakit ba hindi ka nalang mag-table ng iba? Ikaw ang gusto ko eh. Kumain ka na ba? Hindi pa. Di ka ba pinakain nung nakatable mo kanina? Isang beer lang binili sa akin. Tapos yun, pinagpindot-pindot lang ako sa video okay. Akala naman katulong niya ako. Pa yan? Sakto. May binili akong kaldereta at 2 plastic ng kanin.
May sabaw din ng nilaga kung gusto mo. Oh, himala! Wala kang dalang bibingka. Meron din. Ito oh. Ay, bibingka boy ka talaga. Sabi ko naman sa'yo paborito ko yan. Hindi halata ha. Oh, kumain ka muna bago ka bumalik sa trabaho. Kapag naumay ka sa ulam, andyan naman ang bibingka. Kumuha ka na lang ulit ng kape para maisabay mo dyan. Eh ikaw? Kumain na ako kanina, pero sasabayan kita sa kape. O siya, sige. Total naka-break ako ngayon. Doon tayo sa may gilid kumain. May naging asawa na si Arturo. Ayon sa kwento niya, 5 taon silang magkarelasyon bago sila ikasal. Ito ang unang GF niya. Isang mananahi at hindi sila nagkaroon ng anak dahil may diferensya ang babae. Tinanggap na lang nila yon at nakontento na lamang sa pagbibigay ng pagkain sa mga batang nangangailangan tulad ng kanilang kapitbahay. Masaya naman silang dalawa, Papa Dudut. Kontento na lang sa piling ng isa't isa. Kahit wala na raw silang maging anak ay ayos lang basta't magkasama sila. Pero mukhang pati yon ay hahadlangan pa ng kapalaran. Isang araw ay na-diagnose ang kanyang asawa na may leukemia at isang araw ay binawi na ito ng Diyos. Doon napunta lahat ng ipon nilang mag-asawa. Naubos sa pagpapagamot na nauwi rin sa wala. Isang dekada na raw ang nakakaraan mula nang namatay ang asawa niya. Pero hindi pa rin ito maisip na maghanap ng bago. Nag-focus ito sa pagiging jeepney driver at tinuloy ang nakasanayan nilang mag-asawa na tumulong sa mga batang nangangailangan. Matapos kong marinig ang kanyang kwento ay naawa ako rito. Nakonsensya ako sa ginawa kong pagmamaldita sa kanya. Kaya naman sa mga sumunod na pagpunta nito sa beer house ay naging mabait na ako sa kanya. Kahit pa kapilangang na ibibigay nito sa akin at bibingka. Lagi pa rin itong nag-iiwan ng 50 pesos kada gabi at kapag malakas ang kita niya ay may dala-dala itong pagkain galing karinderya para may panglaman daw ako sa aking tiyan bago ako sumabak sa mga alak. Mabait naman siya sa akin, Papa Dudut. Naalala ko tuloy ang tatay ko sa kanya. Nakwento ko na nga rin ang nangyari sa akin noong bata ako at kung paano ako napadpad sa beer house na yon. Mas dumoble tuloy ang awa nito sa akin. Dinalasan nito ang pagdalaw sa akin kahit alam kong pagod ito mula sa biyahe niya at nagpupuyat itong samahan ako kahit alam niyang maaga pa siya kinabukasan. Diretsahin mo nga ako. Ano yun? Type mo ba ako? Ha? Sus! Patorpe-torpe ka pa dyan. Yung mga padala-dala mo ng bibingka rito gabi-gabi, sa tingin mo hindi obvious na gusto mo ko? Kahit yung langgam na nakikiagaw sa akin sa asukal ng bibingka, alam niyang type mo ko no? Di ka ba magagalit kung oo? Magagalit ako kung manliligaw ka sa akin. Ayaw mo bang ligawan kita? Seryoso ka ba? 20 ako, 40 ka na no? Gusto mo bang isipin ng lahat na mag-ama tayo? Importante ba ang sasabihin ng iba? Dapat hindi, di ba? Pero naman, doble ang edad mo sa akin, Arturo. Tsaka ano bang nakita mo sa akin? Tingnan mo nga, banlag ang mga mata ko. Ang bilbil ko nag-uumapaw dahil sa alak. Alam ko ring pansin mo yung pangingitim ng kilikili ko. Itong mukha ko, ang oily-oily. Mukha nga ako mabaho kahit bagong ligo. Mukha akong tambayan ng libag at saka… Hindi itsura ang basihan ko sa babaeng nagugustuhan ko. So ano nga ang basihan mo? Ugali? Nakita mo naman kung paano kita itrato nung una pa lang. Asal kakampinan ni Satanas, diba? Ramdam ko namang paraan mo lang yun para itaboy mo ang mga taong gustong mahalin ka. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Nagtatapang-tapangan ka pero sa totoo lang, kailangan mo ng kasama. Alam kong mabuti ka. Base sa mga naging kwento mo sa iyong nakaraan. Hindi ko kailangan ng kasama. Talagang pinatapang ka lang masyado ng mga pinagdaanan mo. Kaya ka ganyan. Kaya ganyan kataas ang harang mo sa sarili mo. At sa taong gustong malin ka ng totoo. Ewan ko sa'yo. Umalis ka na nga. Ubus na yung kape mo, tsaka papasada ka pa. Hayaan mo kung malin ka. Ibaba mo ang harang. Maniwala ka. Kaya kitang alagaan.
Pinaalis ko na ito bago pa ako maluha. Totoo naman ang sinasabi niya. Nagtatapang-tapangan lang ako. Paraan ko ito para depensahan ang lungkot na nararamdaman ko. Ito ang paraan ko, Papa Dudut, para itaboy ang mga lumalapit sa akin. Pakiramdam ko kasi tulad lang sila ng tatay ko na matapos akong mahalin at alagaan ay iiwan din ako ng walang paalam. Ayaw kong maulit yon. Ayaw ko na at hindi na kaya ng puso kong tumanggap muli ng ganong klase ng sitwasyon at hindi ko yon hahayaang mangyari. Kaya nga lahat ng sumubok na manligaw sa akin ay tinataboy ko. Nawala naman silang lahat matapos kong gawin yon, pero iba itong si Arturo. Kahit na anong taboy ko ay paulit-ulit ang pagbabalik niya para patunayang gusto niya ako talaga. Nang mga sumunod na punta ni Arturo sa beer house ay lagi itong may dalang isang pirasong rosas at ulam. Minsan bumibili din ito na magagamit ko tulad ng suklay, bimpo, mga 3-in-1 na kape, mumurahing lotion, masyadong mapulang lipstick na pati napkin ay siya na rin ang bumibili. Praktikal kasing tao ito. Mas gusto niya yung ibinibigay niya sa akin ay magagamit ko. Tinatanong ko siya kung bakit nagbibigay pa ito ng rosas hindi naman praktikal yon. Ang sagot niya, deserve ko raw ang kagandahan ng rosas. Hindi na ako nakapagsalita pa. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na unti-unti nang nahuhulog ang loob ko kay Arturo. Pero hindi ko magawang sabihin yon sa kanya. Hindi ko pinaparamdam sa kanya at kahit mahigit 1 taon na ang lumipas ay hindi ko pa rin siya sinasagot. Hindi naman ako nito minamadali. Ang sabi niya ay handa siyang maghintay hanggang mahalin ko na siya. Isang bagay na mas lalong nagpa-fall sa akin sa kanya. Hindi lahat ng lalaki ay handang gawin yon. Yung iba kapag hindi pa rin sinasagot sa loob ng 1 buwan ay naghahanap na ng iba. Yung iba naman ay sabay-sabay ang nililigawan para walang talo kung sakaling mabasted siya ng iba. Pero itong si Arturo ay kakaiba talaga. Alam kong swerte na ako sa kanya pero hindi ko pa rin siya magawang piliin dahil jeepney driver lamang ito. Oo, Papa Dudut, isang malaking issue sa akin ang trabaho niya. Gusto kong makaahon sa hirap. Hindi ako nakapagtapos kaya naman ang nakikita kong paraan para makaahon ay sa piling ng isang lalaking may kaya. Yung lalaking may magandang trabaho. At kahit na anong hilingin ko ay maibibigay niya. Pero bakit pa ba ako umaasa? Sino ba naman ang susustento sa akin? Una pa lang ay sinabi ko na sa inyo na hindi ako maganda. Ipitsugin pa ang beer house na pinagtatrabahuhan ko. Sa tingin ninyo ay sinong mayamang lalaki o may kayang lalaki ang papasok sa beer house at magiging Prince Charming ko? Wala naman, hindi ba? Si Arturo lang ang Prince Charming na bigay sa akin pero prinsipeng walang pera. Sabihin nyo nga sa akin, masama ba talaga na umasa o mangarap na makakahanap ng lalaking may sapat na pera para iahon ako sa hirap? Nakapagpasya na ako. Iiwasan ko na si Arturo. Eto lang naman ang nararapat. Wala akong magandang kinabukasan kung siya ang pipiliin ko. Isipin nyo na lang ha. Hindi na nga sapat ang kinikita niya. Sa pagpapasada, nagbibigay pa ito ng pera sa mga hindi niya kaano-anong mga bata. Paano naman ako kung nagkataon na karelasyon ko na siya, hindi ba? Praktikalan na ngayon. Utak muna bago puso. Iniiwasan mo ba ako? Hindi ba obvious? Pero bakit? May nagawa ba akong mali? Wala. Bakit nga? Kasi nga 'di ba binabasted na kita? Ano bang dapat gawin pagkatapos nun? 'Di ba dapat iwasan ka na? Pwede naman akong maghintay kung talagang hindi ka pa handa eh. Hindi ako magiging ready sa'yo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Manligaw ka ng iba. Pero ikaw ang gusto ko. Gusto mo bang ulitin ko sa pagmumukha mo lahat ng kapintasan ko para matauhan ka? Pati mga kapintasan mo minahal ko na. Talaga lang ha? Magda, pakiusap. Umalis ka na, pwede ba?
Hindi ako matitable nito kung dikit ka ng dikit sa akin. Hindi ako aalis. Umorder ka ng gusto mo at ako na ang bahala. Ikaw talagang bahala. 50 pesos nga lang ang kaya mong ibigay sa akin. Anong akala mo rito sa beer house namin? Karinderya? Mahal kita, Magda. Magmahal ka na lang ng iba. Ikaw ang gusto kong makasama. Hindi kita gustong makasama. Magda, wag mo naman akong itaboy. Alam kong gusto mo rin ako pero… Ang kapal naman ang mukha mo, oy. Para nakitang tatay for your information. Nakikita ko ang ngiti sa mga mata mo kapag kausap mo ako. Di mo basta-bastang mapepeke yun. Pwede bang maningning lang talaga ang mga mata ko dahil uminom ako ng gin? Turo sa akin ng nanay ko noon na kapag ang mata ang nakangiti, totoo ang nararamdamang saya. Alam kong masaya ka kapag kasama ako, Magda. Lakas din no? Magda. Ano bang… Hinalikan ako ni Arturo at hindi ako pumalag. Hindi ako nakapalag dahil alam kong yon ang gusto ko. Gusto kong hinahalikan niya ako. Gusto kong niyakap niya ako pagkatapos. Nakakapanghina. Ganon pala ang epekto kapag nagmamahal ka na. Hindi makakapagsinungaling ang naging galaw ko at reaksyon ko sa ginawa ni Arturo. Nang matapos ako nitong halikan ay naramdaman kong namula ang aking pisngi at hindi ako halos makatingin sa kanya. Nakangiti ito sa akin na para bang nanalo sa loto. Napatunayan kasi nitong gusto ko rin siya at para hindi ako lalong mabuko pa sa aking nararamdaman ay pinaalis ko na ito. Sumunod naman siya kasabay ng pangako na bukas ay babalik siya. Ilang minuto bago ang Noche Buena ay dumating si Arturo tulad ng pinangako niya. May bit-bit itong bibingka. Tulad nung una ko siyang nakita. Bago ang suot nitong pulang polo na tinernuhan ng kupas at lumang maong. Bago rin ang pabango nito. Nakangiti itong lumapit sa akin at binigay ang bibingka. Hindi ko alam ang magiging reaksyon nun. Hanggang ngayon kasi ay naglalaro pa rin sa aking isipan ang ginawa nitong paghalik sa akin. Para bang nalalasahan ko pa rin ang tamis ng kanyang labi. Pero syempre, hindi ko yon sinabi sa kanya. Nakakahiya. Bumalik ako. Alam ko. Di ako nakatulog kagabi kakaisip sa labi mo. Tumigil ka nga. Kahit ang labi mo nagsasabing gusto mo rin ako. Masyado ka nag-iilusyon. Pwede bang tigilan mo na yan? Magda, mahal kita. Kung natatakot ka pa rin magtiwala, naiintindihan ko. Pero di ibig sabihin nun titigil na ako. Mahal kita at gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa'yo na pagdating sa akin, wala kang magiging problema. Walang problema? Problema mo nga lagi pere. Paano mo ako mabubuhay kung sakali? Alam kong di kalakihan ang kinikita ko pero marangal ang pinanggagalingan nito. At kung sakaling magiging tayo, dodoblehin ko ang pagkayod para lang mabili ko yung mga gusto mo. Kahit doblehin mo pa ang kayod mo, hindi pa rin magiging sapat kasi… Kasi jeepney driver lang ako? Magda, kaya kitang buhayin. Kaya kong ibigay yung mga gusto mo. Pagsisikapan ko. Huwag ka nga magsalita na parang ang dali-dali lang ibigay yung mga gusto ko. Bakit kaya mo ba akong bilhan ng mga damit, sapatos, pabango tsaka bagong cellphone? Di ba hindi? Pagsisikapan ko. Puro pagsisikapan hanggang 50 pesos nga lang ang kaya mong ibigay sa akin. Nag-iipon kasi ako para may pagkunan ako kapag may ipapabili ka kung sakaling magiging tayo. At kapag nagsama na tayo. Inaaya mo ba akong mag-live-in? Kung papayag ka. Alam mo, ikaw… Papayag ka ba? Oo! Hindi ko alam kung ano ang sumanib sa akin para pumayag na makipag-live-in kay Arturo. Hindi ko rin alam ang sumanib sa akin kung bakit ko siya sinagot noong Noche Buenang yon. Pero ang alam ko ay naging masaya ako sa naging desisyon ko. Pinagsaluhan namin ang bibingkang dala nito kahit tubig lang ang aming naging panulak. Walang customer noon sa beer house at hinayaan lang kami ng mga kasamahan ko sa trabaho na makapag-date na dalawa. After namin kumain ng bibingka ay inaya ako nitong maglakad-lakad sa labas. Panayang yakapan naming dalawa habang
pinagpaplanuhan ang nalalapit kong paglipat sa bahay niya. Gusto rin itong umalis na ako sa beer house na yon at pumayag ako. Hindi ko alam ang magiging buhay ko sa piling ni Arturo, pero gusto kong magtiwala sa kanya. Alam kong hindi niya ako pababayaan at alam kong mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Napatunayan ko yon nang kalimutan ko ang mga kakulangan niya. Napatunayan ko yon kahit alam kong hindi niya maibibigay lahat ng kailangan at gusto ko. Mahal ko si Arturo, Papa Dudut. Masaya akong dumating siya sa buhay ko. Tumigil ako sa pagbabalik tanaw sa nakaraan namin ni Arturo nang makita ko ang isang tindera ng bibingka. Malayo pa lamang ay amoy na amoy ko na ang nakasalang na bibingka. Napangiti ako. Tulad ng binabanggit ko sa inyo ay tradisyon na talaga namin ni Arturo ang kumain ng bibingka tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Ito ang madalas naming kinakain habang ang lahat ay naghahamon at nagkekeso de bola. Kontento na kami sa ganito. Hindi ko nga rin alam kung bakit ako nakontento na lamang sa ganito samantalang dati ay mataas ang pamantayan ko kapag makikipagrelasyon. Pero noong nakilala ko ng mabuti si Arturo, sapat na sa akin na kasalo siya sa bawat bibingkang nabibili namin sa kanto. Matapos akong bumili ng bibingka ay nagtungo ako sa simbahang malapit sa pinagbilhan ko ng bibingka. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nangyari sa akin nitong nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Habang papasok ako ay muli na naman akong nagbalik tanaw sa naging pagsasama namin ni Arturo. Sa simula ng aming relasyong dalawa ay sumubok na kaming magkaanak. Alam kong pangarap talaga ni Arturo ang magkaroon ng anak. Gusto ko rin namang ibigay yon sa kanya dahil alam kong minsan ay pinagkait yon ng Diyos sa kanya. Gusto ko siyang maging masaya dahil wala itong ibang ginawa sa akin kundi ang pasayahin ako sa araw-araw. Lahat ng kailangan ko ay ibinibigay niya. Kahit na hindi niya kaya ay pipilitin niya. Minsan nga ay nahihiya na rin ako magsabi sa kanya ng kailangan ko o gusto ko dahil alam kong gagawan niya ng paraan kahit mahirapan pa siya. At ayokong mahirapan siya. Ayon sa kanya ay gusto lang daw nitong tuparin ang pinangako niya sa akin noong sinagot ko siya na habang kapiling ko siya. Lahat ng gusto ko ay pagsisikapan niya. At kahit na ilang taon na kaming nagsasama ay hindi pa rin siya nagbabago. Gusto pa rin itong ibigay lahat ng maibigan ko. Kaya naman nang hilingin ito na sana ay makabuo na kami ng anak ay pumayag ako. Handa na rin ako. Wala naman akong ibang nakikitang magiging ama ng anak ko kundi si Arturo lamang. Ilang beses kaming sumubok, Papa Dudut, pero walang nangyari. Ayaw namin magpa-check up, Papa Dudut, sa takot na baka balitaan kami ng hindi maganda ng doktor. May takot na rin talaga sa doktor si Arturo. Ang huling beses niyang nakakita ng doktor ay noong buhay pa ang asawa niya. Ang sabi ko sa kanya ay mukhang kailangan ko na rin magpa-check up para malaman kung sa akin ba ang diferensya kung bakit kami ay hindi magkaanak. Nung una ay alanganin nito at ang sabi niya ay wala namang magandang balita lagi ang doktor. Hinawakan ko ang kamay niya at sinabing magtiwala siya. Pumayag siya pero sa dulo ay tama rin pala siya. Walang naging magandang balita ang doktor. Sorry. Saan? Dahil hindi kita mabibigyan ng anak. Di mo kailangang humingi ng tawad. Di mo kasalanan yun. Pero alam kong dun ka magiging masaya. Oo, magiging masaya nga ako kapag may anak tayo. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi ako masaya ngayon. Masaya ka pa rin ba kahit tayong dalawa lang? Masaya ako kahit tayo lang. Paano na to? Anong paano na to? Tayo lang dalawa ang magkasama. At kontento na ako kahit tayo lang. Ikaw, masyado ka mabait eh. Huwag ganyan. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Ako naman tong malungkot. Hindi ko mararanasan maging ina. Pero pwede kang maging ina para sa iba. Ano ibig mong sabihin? Gusto mo bang ituloy natin ang naudlot naming ginagawa ng yumao kong asawa?
Pero wala na yung mga kapitbahay mong bata, di ba? Umalis na sila dyan. Di lang naman sila mga batang pwedeng tulungan. Marami pa dyan. Nakakalat kung saan-saan. Bakit ang buti mong tao? Mabuti ka rin naman. Pero hindi kasing buti mo. Di dapat gawing kompetensya ang pagiging mabuti. Bukas, pwede tayong gumawa ng palamig at tinapay para sa mga palaboy na bata. Pwede kang sumama kapag papasada ako. Tabi ka sa akin. Abutan mo yung mga batang makikita natin sa daan. Gusto ko yung plano mong yan. Kung di tayo pwedeng magkaroon ng sarili nating anak na bubuhayin, tulungan na lang nating mabuhay ang mga batang lansangan na nakikipaglaban pa rin. At dahil sa kabutihan ni Arturo, ay mas lalo ko pa itong minahal, Papa Dudut. Ganon ang ginawa namin. Isang beses kada linggo ay namimigay kami ng mga simpleng pagkain lang sa mga bata. Hindi masyadong malaki o marami o nakakabusog ang mga yon, pero sana ay nakakatulong din kahit papaano. Pinagpatuloy namin ang ginagawa nila dati noong buhay pa ang asawa niya. Ngayon ay nakikita ko na kung bakit siya minahal talaga ng todo noong yumao niyang asawa. Iba kasi talaga ang puso ni Arturo. Hindi man ito mayaman sa salapi, pero alam kong mayaman ito sa kabutihan. Sa paglipas ng mga taon ay nakontento kami sa ganitong klase ng buhay. Kaming dalawa lang. Bago pumutok ang haring araw sa umaga ay gising na ako para ipagluto si Arturo ng almusal at baon niya sa tanghali. Inaasikaso ko ito. Maaga itong gumigising para rin masabayan ako sa kwentuhan. Bago mag-alas 5 ng umaga ay papasada na ito. Lagi ako nitong iniiwanan ng halik at mahigpit na yakap na akala mo ay yun na ang huli. Sabi nga niya sa akin, kailangan kung magpaparamdam ka ng pagmamahal sa karelasyon. Ibigay mo yung parang bukas mawawala ka na sa mundo. Yun ang ginagawa niya lagi, Papa Dudut. Sino bang hindi mahuhulog ng todo sa taong ganito? Namamasukan ako bilang kasambahay sa isang kakilala ni Arturo. Bago mag-alas 8 ng gabi ay nakauwi na ako. Saktong-sakto para makapagluto ng gabihan naming dalawa. Minsan kapag nahuhuli ako ng uwi ay kumakain na lang kami sa karinderya. Yun na tuloy ang naging date naming dalawa. Nagtatawanan kami habang nagkwekwentuhan kung ano ang nangyari sa mga araw namin. Walang humpay na saya. Yon ang alam ko sa pagsasama naming dalawa. Kapag uuwi na ay dadaan muna kami sa bakery na bukas at bibili ng kahit na anong tinapay para pangdagdag sa aming almusal. Sa aming pagtulog na dalawa ay lagi niya akong kinakantahan hanggang makapikit na ang aking mga mata. Sinisigurado nito na mas nauuna akong makahimbing sa pagtulog para raw mabantayan pa niya ako. Nasabi ko naman sa inyo na tuwing sasapit ang Kapaskuhan ay tradisyon na naming mag-asawa ang bumili ng bibingka para pagsaluhan pagkatapos naming magsimbang gabi. Uuwi kami sa bahay, ipagtitimpla niya ako ng kape na tulad ng kapeng tinitimpla ko sa kanya noong nagtatrabaho pa ako sa beer house. Nagbabalik tanaw kami sa aming nakaraan. Paulit-ulit lang kami sa pagkukwento tungkol sa una naming pagkikita hanggang sa ligawan niya ako. Pero ewan ba namin kung bakit hindi nakakasawang pakinggan yon taon-taon. Ganon siguro talaga kapag gusto mo ang mga ala-alang binuo niyong dalawa. Kahit na ilang ulit niyo pang balikan, parang sariwa pa rin ang lahat. Napakakuripot mo, sabi ko sa isip ko. Talo pa ako ng baon ng isang high school na estudyante sa binibigay mong 50 pesos eh. Di ko na nga rin alam eh. Nagpanik na lang ako nun. Kasi naaalala ko sabi mo gusto mo ng pera kaya inabot ko yung 50 pesos sa bulsa ko. Tinanggap mo naman. Kaya sabi ko baka okay na yun. Siyempre tatanggapin ko yun. Mukha kaya akong pera nun. At tinanggap mo ang pag-ibig ko. Kahit hindi pa ako mukhang seryoso nun. Mahal kita. Alam ko naman yan. Pasensya ka na kung tayong dalawa lang ang magkasama ha. Yan ka na naman eh. Sabi naman sa'yong ayos lang ako. Kontento na ako sa ganito.
Magda, handa ka ba? Handa saan? Pakasalan ako. Pakasalan? Papakasalan mo ko? Nung isang taon nag-ipon ako pambili ng singsing mo. Nakita ko yung babagay sa'yo, kaya lang Ano? Kaya lang nabili na Pero may parating daw, baka sa susunod na buwan. Umorder na ako. Di wala kang singsing para sa pagpo-propose mo. Ayos lang ba kung itong bibingka na lang muna ang ibigay ko sa'yo? Habang hinihintay nating dumating yung singsing mo. Di na kasi ako makapaghintay pa ng isang buwan. Gusto ko nang malaman ang sagot mo kung… Oo! Payag ka na maging asawa ko? Oo nga! Oo! Kahit nyog lang ng bibingka yan, oo, pakakasalan kita! Ang planong kasal namin ay hindi natuloy. Hindi dahil nagkahiwalay kami kundi dahil na-stroke si Arturo. Sa sobrang pagtatrabaho nito ay hindi na nabantayan ang kanyang kalusugan. Gusto nito kasing makaipon talaga para maibigay sa akin yung pinapangarap kong kasal. Lagi itong hapo at madalas kong napapansin yon sa kanya dati pa. Ang sabi ko ay magpa-ospital na pero tumanggi ito. Takot pa rin sa doktor. Hinayaan ko lamang ito at iniisip ko na lamang na marahil ay pagod lang siya pero hindi pala. May iba na itong nararamdaman sa katawan niya at hindi niya yon sinasabi sa akin hanggang isang araw ay binalita na lang sa akin na dinala siya sa ospital ng mga kasamahan niyang jeepney driver. Init na init daw ito habang nagtatanghalian sila samantalang malamig ang hangin noon at umaambon pa. Kukuha lang dapat ito ng tubig dahil nakaramdam daw ito ng matinding uhaw at hilo. Pagkababa niya sa jeep kung saan sila kumakain ay bumulagta daw ito. At sabi ng doktor ay pangalawang stroke na pala niya ito. Pwede ka palang ma-stroke nang hindi mo namamalayan. Ganon ang nangyari kay Arturo. Papadudot, akala ko noon ay wala nang pag-asang mabuhay pa si Arturo. Ang sabi kasi ng mga doktor ay malabo na. Kung sakali mang mabubuhay ito ay lantang gulay na. Ang sabi ng lahat ay wag na akong umasang madudugtungan pa ang buhay niya. Naging sapat naman raw ang nilagi niya sa mundong ito at pwede na siyang magpaalam. Pero ayoko. Hindi pa ako handa. Hanggat may paniniwala pa ako sa himala, kakapit pa rin ako. Oras-oras akong nagdarasal at humihiling na dagdagan pa ang mga taong pagsasama naming dalawa ni Arturo. Binuhos ko ang lahat ng laman ng puso ko sa bawat dasal ko. Hindi pa ako handang mawala ang isang taong nagpakita at nagpatunay sa akin na pwede akong mahalin, na pwede akong tanggapin. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, pinakinggan ako ng Diyos. Sa unang pagkakataon ay nakatanggap ako ng himala dahil nabuhay si Arturo. 2 taon na ang nakakalipas mula nang na-stroke ito at ngayon ay nakaka-recover na ito kahit papaano. Hindi pa rin siya nakakalakad ng mag-isa. Hindi na halos maintindihan ang mga salita niya. Kailangan na niya lagi ng tutulong sa kanya mula sa pagbabanyo hanggang sa paghiga. Ako lahat ang gumagawa noon at hindi ako nakakaramdam ng pagod at pagkasawa. Mahal ko si Arturo at gagawin ko ito paulit-ulit kung kinakailangan. Mula nang nakilala ko siya, araw-araw niyang pinapatunayan sa akin ang pagmamahal niya. Pinagsilbihan ako nito nang hindi humihingi ng kahit na anong kapalit. At ngayong ako naman ang kailangan niya ay oras na para masuklian ko rin lahat ng ginawa niya. Napansin siguro nito na nandun ako sa kanyang tabi at nakatitig lamang sa kanya. Minulat nito ang mga mata niya at inaplos ang aking mukha. Pinunasan ko ang luha sa gilid ng aking kaliwang mata bago pa nito yon mahawakan. Ayaw niyang umiiyak ako, lalo na noong mga panahong nagpapagaling siya. Ayaw niyang nakikitang may patak ng luha sa aking mga pisngi. Ayaw niyang nasasaktan ako. Ayaw niyang nahihirapan ako. Nagpatulong ito para bumangon. Ngumiti ito sa akin at tinignan ang orasan. Malapit na ang Noche Buena.
Malapit na ang aming anibersaryo. Ngumiti itong muli sa akin at sinabi ang salitang bibingka at napangiti ako. Ito ang unang beses na nakabanggit ito ng isang buong salita nang hindi na uutal. Binangon ko na siya para magtungo kami sa kusina. Kakain na kaming muli ng bibingka tulad ng dati. Nagtimpla ko ng kape para sa aming dalawa. Tulad ng dati. Tulad noong unang kapeng tinimpla ko sa kanya noong nagtungo siya sa beer house kung saan ako nagtatrabaho. Sinubuan ko ito ng bibingka at tango lang ito ng tango na tila nagpapasalamat. Dahil muli na naman kaming nagkasama sa aming anibersaryo. Muli na naman kaming nakakain ng bibingka. Hindi man kami nakakapagkwentuhan sa aming nakaraan tulad ng dati. Pero masaya pa rin kaming pareho dahil kaharap pa rin namin ang isa't isa. Buo pa rin kaming dalawa at magkasama habang pinagsasaluhan ang bibingka na dahilan kung bakit kami magkasama sa ngayon. Ang bibingka na nagpasimula ng aming forever. Maligayang Pasko, Papa Dudut, at maraming salamat sa pagbasa ng aming kwento. Ako ang inyong kabarangay forever, Magda. Ang pag-ibig talaga ay hindi mo mapipili madalas kung kanino ito sasama. Para kina Magda at Arturo na hindi inaasahang magkakaroon ng forever. Hangad naming lahat ang kasiyahan ninyo at ang agarang paggaling ni Arturo. Pinatunayan ninyo sa aming pareho na ang relasyon, anumang pagsubok ang dumaan dito, kapag ito ay totoo ay tatagal ito. Sa lahat ng mga kabarangay natin na nakapakinig ng kwento ni Magda at Arturo, sana po ay matagpuan ninyo ang taong makakahati ninyo sa mga pagsubok. Yung taong hindi kayo bibitawan kahit mahirap na ang sitwasyon. Yung taong kakapit pa rin kahit hinihila na ng mga problema palayo sa'yo. Sa lahat ng mga kabarangay natin na may katulad na kwento ni Magda at Arturo, puno man kayo marahil ng pagsubok ngayon. Pero hangad namin na malampasan nyo yan at hangad namin yan ang maging dahilan para mas lalo kayong tumibay. Sa lahat ng mga kapuso natin na sinusubok ang kanilang sitwasyon at relasyon, kumapit lang kayo. Malalampasan din yan. Makakatawa at makakangiti kayong muli sa dulo. Makakapagpasalamat kayo dahil hindi kayo nagpatalo sa mga problemang naibato sa relasyon ninyo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut. Dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Forever. Forever.